Bumili na siya ng regalo na hindi sinasabi sa akin. Para kaya kay Mama yung isa pang kwintas? Pero hindi niya gusto yung ganong design. Baka naman, para sa akin din ang isang yon. Gusto ko pareho mga yon. Nandito ako, Eunice! Nasaan yung wallet ko? Sabi mo na wala mo yon. Saan mo nakita yon? Pag nakita ko yun, sabi mo sa akin, paniniwalaan mo na ako. Sana, maniwala ka na sa akin ngayon. Sigurado akong nasa kama ko to nung araw na magkikita tayo. Pero, nakita to ng maid sa likod ng headboard ng kama. Hindi kaya hinagis to doon ng isang multo? Carlo, nasaan na yung wallet ko? Dala mo ba yon? Ito yung wallet mo. Diba? Yun nga ang wallet ko. Sige, akin na. Teka lang. Ano? Ba't ayaw mong ibigay sa akin? Hindi kasi to libre. Anong sabi mo? Mula nung sinabi ko na wala ako to, ang sama na ng tingin mo sa akin. Kahit na sinabi ko na sa'yo bigla na lang siya nawala, hindi ka naniwala sa akin. Yun ba? Kasi... Dahil ginawa mo sa akin yon, dapat pagbayaran mo ang ginawa mo. Sige. Ano bang gusto mo? Pera ba? Ano? Pera? Marami ako na sa bahay, no? Ano parang gusto mong kabayaran para makuha ko yan? Dinner. Dinner? Oo. Bibilan mo ako ng 5 dinner. Sige. Seryoso ka? Sinabi ko na nga oo eh. Pero, paano kung pagkabigay ko sa'yo, hindi mo naman ako bilan? Wala pa tayong witness. Gumawa tayo ng contract. Ha? Ano? Contract? Oo. Love You 1,000 Times dito sa TV5. Contract. Number 1, bibilan ni Eunice Go si Carlo Beck ng dinner ng 5 beses. 2, si Carlo Beck ang mamimili ng menu. 3, kapag hindi ko siya naibili ng dinner sa araw na gusto niya, kailangang bilang ko siya ng isa pang dinner. Okay. Yung wallet ko. Bago ko yun ibigay, lagyan mo to ng thumb mark. Ayan. Sige na. Ay, nasaan na yun? Eto. Maraming salamat. Welcome. Lilibre mo naman ako eh. Ano ba yan? Ay, salamat. Sige, mauna na ako. Dapat ba binigay ko na lang? Ba't kasi pagkasama ko siya, kung ano-anong nasasabi ko sa kanya? Hindi. Kung ano-ano rin ang pinagsasasabi niya sa akin eh. Tama, dapat lang siya magbayad. Oo, may karapatan ako magpalibre.
nagtatrabaho na sa office ang maganda ko si Eunice. Siguradong lahat ng gwapong lalaki, pinipilahan ka. Papa naman eh. Papa, sa unang sweldo ko, ano pong gusto nyo? Basta bilhin mo lang kung ano ang mga kailangan mo. Kailangan mo na ngayon na maraming mga damit at makeup. Basta sabihin niyo po sa akin ang gusto niyo ni Mama. Oh, yan ang bus mo. Opo, Pa. Sige na. Sige po. Sige. Ingat ha. Kayo rin po. Nakauwi ka ba ng maayos? Opo, kaya nga nasagot ko ang tawag niyo ngayon. Nung nagpunta ka, wala kasi talaga akong pera noon. Ano po bang plano niyong gawin ngayon? Kung wala pa rin kayong balak umalis dyan, hindi na ulit ako makikipagkita sa inyo. Arlene, huwag ganyan. Kawawa naman kasi ang papa mo eh. Hindi ko po siya papa! Pasensya na, anak. Sige po, Ma. Buhay niyo yan, kaya hindi ko kayo pakikialaman. Huwag niyo na ulit akong tatawagan. Arlene. Arlene. Anak naman, tayo na lang ang magkakampi. Huwag mo namang sabihin yan. Arlene, sige na. Tatawag na lang ulit ako. Oh, Arlene. Kumusta ka na? Pwede ka bang lumabas ngayon? Ngayon? Malapit ng lunchtime. Gusto mo sabay na tayong kumain? Pero Eunice, di ba pinaka-busy ang restaurant kapag lunchtime? Wala na ako sa restaurant ngayon. May full-time job na ako. Talaga? Nasa secretarial office ka ng Bexang Group ngayon? Bakit ngayon mo lang naibalita ito sa akin? Yung Karen na yon. Papupuntahin ko siya ngayon din dito sa bahay natin. Manda siya at pagagalita ko siya. Ay, sino ba kasi yung babaeng niyo para sirain niya ang kinabukasan ng apo ko? Kainin mo na. Kanina ka pa naglalaway. Kailan mo naman nakitang ginawa ko yun? Pag hindi mo ako sinabayan, breach of contract yun. Alam mong gusto kita, pero parang hindi mo alam yun. Mula ngayon, huwag ka na makikipag-date sa iba, ah. Karen. Hindi ganun ang tingin ko sa'yo.